Simula nga po nang umalis si Kevon Looney sa Golden State Warriors ay ginawang priority ng front office ang pagkuha ng bagong sentro. Sinubukan nga nilang kunin dito si Al Horford ngunit napakatagal na ang nakakalipas mula nang kausapin nila hanggang ngayon hindi pa rin ito nangyayari dahil sa magulong sitwasyon ni Jonathan Kuminga. Kaya medyo nawawalan na ng tiwala ngayon ng mga fans sa front office sa kukuning bagong kapalit ni Kevon Looney. Pero base sa balita ngayon, 100% sure nang sasali si Al Horford sa lineup ng Golden State. In fact, nag-offer na nga ang Warriors ng kontrata, 2-year deal, $11.7 million kung saan magkakaroon ito ng player option sa huling taon. And since ito ang pinakamagandang kontrata na makukuha niya, sigurado ngang kukunin at pipirmahan niya ito once na masolusyonan na ng Golden State Warriors ang sitwasyon ng kanilang batang player na si Jonathan Kuminga kung iti-trade na. Sa kabilang banda, simula nang mapapirma ng Los Angeles Lakers ng kontrata si Luka Doncic, bigla na lamang nga pong nanahimik ang front office kaya marami ang naniniwala tapos na ang pagpapa-improve ng lineup. Ngunit base nga sa kalalabas pa lang na balita, hindi pa rin naman daw talaga totally sinasarado ni Rob Pelinka ang posibilidad na makagawa ng trade. Meron pa rin naman silang nataytarang bakanting pwesto sa lineup at marami pa silang hawak na trade asset na maaaring gamitin para makakuha ng bagong player. Ayon sa isang insider, isa sa kasalukuyang target ngayon ay si Andrew Wiggins na siyang kasalukuyang pinakamagaling na 3-and-D player na available sa trade. At kung sakaling makuha, magagamit nila siya bilang main defender sa best player ng kalaban. Meron nga itong shooting sa long range, isang mahusay na shot maker na kayang gumawa ng napakalaking puntos kung kinakailangan. Kaya posible na siya ang maging huling susi para tuluyang makuha ng Lakers ang kampyonato next season. Samantala, simula nga sana nang sumali si Paul George sa Philadelphia 76ers, marami na nga sanang nag-expect na magkakaroon sila ng magandang kampanya last season. Ngunit lahat ngang yan nauwi lamang sa wala nang magsunod-sunod ang injury ng mga players, especially si Paul George. Sa loob lamang ng ilang buwan last season, napakaraming klaseng injury ang natamo nito na siyang nakaapekto sa performance at galaw niya. Ito na rin naman ang mismong dahilan bakit nabigo silang makapasok sa playoffs. Bukod dyan, yan rin naman ang mismong rason bakit bumagsak at umabot na lamang sa 81 ang kanyang overall rating sa larong NBA 2K26. Well, para nga sa inyong kalaman, consistent sana sa 88 pataas ang kanyang overall ratings sa mga nagdaang taon. Sadyang nabago lang ito nang bumagsak kasunod ng napakalamang performance niya last season. Mas madalas nga siya gumagawa dito ng kanyang podcast kaysa maglaro sa Philadelphia kaya hindi na nakapagtataka bakit nawawalan sa kanya ng tiwala ang mga fans at analyst.